Magandang araw, Grade 8. Muli, ako ang inyong guro sa Filipino, Teacher Arniza. So, panibagong aralin na naman po ang ating tatalakayin. Tayo ngayon ay nasa aralin 5, ang hudhud ni Aliguyon at ang sanhi at bunga. Pero bago po yan, nais ko munang ipaliwanag ninyo ang ibig sabihin ng ang lahat ng tao ay magkakapatid sa kabila ng pagkakaiba sa wika, sa ugali at sa pananampalataya. Okay, so ang inyong mga kasagutan po dito ay inyong ibabahagi sa araw po ng ating talakayan sa face-to-face. Okay, so sumunod naman po ay nais kong magbigay kayo ng sariling pakahulugan sa salitang kaibigan. Okay, so lahat po tayo ay bawat isa po sa atin, bawat tao ay may itinuturing na kaibigan. Sila ang ating nagiging sandigan sa tuwing tayo ay may mga suliranin. Kabahagi rin natin sila sa ating mga kasiyahan, kabiguan o tagumpay sa buhay. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pagpapakahulugan dahil magkakaiba rin tayo ng nagiging karanasan sa ating mga itinuturing na kaibigan. So, ibabahagi rin po ninyo sa ating face-to-face na talakayan ang inyong mga sagot po para dito sa kahulugan ng salitang kaibigan. Okay, so ngayon naman po, tatalakayin natin ang hudhud. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hudhud? Okay, hudhud ni Aliguyon, pero tatalakayin natin ano ba ang hudhud? Okay, so ang hudhud po ng Ifugao ay itinuturing na isa sa ilang mahalagang kayamanan ng panitikan ng Pilipinas. Ito ay inaawit ng mga kababaihan sa mga importanteng pagdiriwang tulad ng panahon ng pag-ani at kasal o kaya naman tuwing gabi sa burol ng isang mahalagang pinuno ng komunidad. Ang mga inaawit na hudhud ay binubuo ng 2.5 berso. So tandaan po natin na ang hudud daw po ng Ifugao ay itinuturing na isa sa ilang mahalagang kayamanan ng panitikan ng Pilipinas. Okay, so narinig na po natin ang ibig sabihin po ng hudhud. Okay, kung saan ito ang epiko ng mga Ifugao. Okay, so bago po natin talakayin ang hudhud ni Aliguyon, okay, nakikita niyo po ba ang nasa larawan? So, ang nasa larawan po ay ang napakagandang tanawin. Ang tawag dito ay ang Banawe Rice Terraces. Ito ay matatagpuan sa Ifugao. Ito ay napakagandang pagmasdan. Kung tingnan niyo naman yung araw, sumisikat. So, napakaganda niya pong pagmasdan. Talakayin naman natin kung ano ba ang meron sa Ifugao o kaya ano ba ang saan ba matatagpuan ang Ifugao? Ano ba ang meron sa kanila? Sinasabi po dito na ang Ifugao daw po ay matatagpuan sa northern na bahagi po ng Pilipinas. Okay, so ito po ay matatagpuan sa Cordillera Mountain Range sa northern Luzon. Okay, ang pangalang Ifugao po ay galing sa Ipugo with I. Yung I po o ibig sabihin po niyan ay from o people. At ang pogo naman ang ibig sabihin ay hill. Kung ita-translate daw ito o ating isasalin, ang ibig sabihin nito po ay people of the hill. So ang kanilang kasuotan po ay may kulay na pula at itim. At ang nangingibabaw na kulay dito ay ang itim at pula. Pero may kahalo din po itong puti at dilaw. Okay, so ayan po ang kasuotan at kung saan matatagpuan po ang Ifugao. So ngayon naman po ay talakayin at natin o bigyan natin ng kahulugan ang ilan po sa mga salita na matatagpuan natin sa hudhud ni Aliguyon. So, ang tawag dito ay talasalitaan. Okay, so una, tumimo. Pag sinabing tumimo, ibig sabihin ay tumatak.
Ikalawa naman po ay itinaga sa bato, ang ibig sabihin ay tinandaan. At ang sumunod po, humahagibis, na ang ibig sabihin po ay mabilis. Ang sumunod naman po ay kabiyak ng dibdib o pag sinasabi nating asawa. Sumunod po ay busilak na puso o kabaitan. Ang sumunod, magaling. Pag sinabi pong magaling, ibig sabihin po ay bihasa. At ang sumunod po ay hinampas, na ang ibig sabihin po ay pinukol. At ang pumanaw naman, na ang ibig sabihin po ay namatay. At bilang panghuli po, ang makipaglaban. Pag sinabi pong makipaglaban, ibig sabihin po ay makipagbakbakan. So ngayon po ay dumako na tayo sa hudhud ni Aliguyon. Talakayin na po natin ito. Ang hudhud ni Aliguyon po, na isang epiko ng mga Ifugao, ay isang halaw lamang o hango lamang po ito. So, pakinggan po ng mabuti ang aking babasahin at habang aking binabasa, basahin niyo rin po ng mabuti at unawain po, okay, ang teksto. Okay, so isang araw noong unang panahon, sa nayon ng Hananga, isang sanggol na lalaki ang isinilang ng mag-asawang Amtalaw at Dumulaw. Ang pangalan niya ay Aliguyon. Siya ay matalino at masipag matuto ng iba-ibang bagay. Katunayan, ang napag-aralan niyang mahalaga mula sa mga kasaysayan at pangaral ng kanyang ama ay marami at tumimo sa kanyang isipan. Natuto siya kung paano makipagbakbakan ng mahusay at paano umawit ng mga mahiwagang gayuma. Kaya kahit noong bata pa, tiningala na siya bilang pinuno at hanga ang mga tao sa kanya. Nang maliit pa lamang si Aliguyon, itinaga na niya sa bato na sagupain si Pangaiwan, ang kaaway ng kanyang ama sa nayon ng daligdigan. Nang siya'y magbinata, ay agad siyang nagtungo sa nayon ng daligdigan. Subalit, ang sumagot sa kanyang hamon ay hindi si Pangaiwan. Ang humarap sa kanya ay ang mabangis na anak nito, si Pumbakhayon. Marunong ng hiwaga at bihasa rin sa bakbakan tulad ni Aliguyon. Hindi nasaling pinukol ni Aliguyon ng sibat si Pumbakhayon. Kasing bilis ng kidlat, umiktad si Pumbakhayon upang iwasan ang sibat at kagila-gilalas sinalo sa hangin ang sibat ng isa niyang kamay. Wala pang isang kurap ng mata, binaliktad ni Pumbakhayon ang sibat at hinagis pabalik kay Aliguyon. Umiwas din si Aliguyon at sinalurin ng isang kamay sa hangin ang umahagibis na sibat. Binaliktad din niya at ipinukol kay Pumbakhayon. Pabalik-balik at walang tigil, naghagisan at nagsaluhan ng sibat si Aliguyon at Pumbakhayon hanggang umabot ng 3 taon. Hindi pa rin tumigil ang bakbakan at walang nagpakita ng pagod o pagsuko. Subalit, sa bangis at dahas ng kanilang paghahamok, kapwa sila humanga sa giting at husay ng kalaban. At pagkaraan ng 3 taong bakbakan, natuto silang igalang ang isa't isa. Bigla-bigla, tumigil sina Aniguyon at Pumbakhayon at nahinto. Sa wakas, ang bakbakan. Nag-usap at nagkasundo sila para sa kapayapaan ng kanilang mga nayon ng Hananga at daligdigan. Nagpasya silang ipaon sa hukay ang mga nangyari. Buong lugod na sumang-ayon ang lahat ng tao sa dalawang nayon at ipinagdiwang nila ang kampihan ng dalawang bayani. Sa paglawak ng katahimikan, umunlad ang dalawang nayon. Naging matalik na magkaibigan sina Aliguyon at Pumbakhayon. Nang sapat na ang gulang ni Aliguyon, pinili niyang maging kabiyak ng buhay si Bugan, ang batang-batang kapatid na babae ni Pumbakhayon. Inalagaan niya sa bahay si Bugan hanggang lumaki itong napakagandang dalaga. Ang pinili namang maging kabiyak ng dibdib ni Pumbakhayon
ay ang kapatid na babae ni Aliguyon, si Aginaya. Ang dalawang pamilya nila ay yumaman at iginalang ng lahat sa Ifugao. Kung may pista o anumang pagdiriwang sa kanilang nayon, buong kasiyahang pinanonood ng mga taga-nayon ang dalawa, lalo na kung sila'y sumasayaw. Kung mahusay sila sa pakikidigma ay mahusay din sila sa pagsasayaw. Lumulundag sila at pumapailan lang na parang maririkit na agila. Sa kanilang nayon, tinuruan ni na Aliguyon at Pumbakhayon ang mga tao tungkol sa marangal na pamumuhay, karangalan at katapangan ng mga mandirigma at pagmamahal at pagmamalasakit sa inang bayan. Kahit na sila'y pumanaw, binuhay ng mga Ifugao ang kanilang kadakilaan dahil na rin sa kanilang mga busilak na puso. Inaawit ang kanilang katapangan, hindi mawawala sa puso at kasaysayan ng mga Ifugao ang kagitingan ng dalawang mandirigma. Nagpasalin-salin sa mga lahi ng Ifugao at ng mga Pilipino ang dakilang pamana ng mga dakilang mandirigma. Okay, so dito po, yan po ang epiko ng mga taga-Ifugao, ang hudhud ni Aliguyon. So kapag sinabi po nating epiko, ito po ay may mga kagilagilalas at hindi kapani-paniwalang pangyayari. Sa nabanggit po sa epiko na hudhud ni Aliguyon, sa tingin po ninyo, alin po doon ang hindi totoo? At palagay ninyong kagilagilalas na pangyayari na hindi mangyayari o nangyayari sa totoong buhay. So ako po ay magbibigay lang po ako. Okay, so sa akin po, isa narito po ay ang pinukol ni Aligoyon ng sibat si Pumbakhayon na kasing bilis ng kidlat at yung naghagisan sila ng sibat ng pabalik-balik at naglaban sila ng 3 taon. 'Di ba kung titingnan natin grabe yung labanan nila, 3 taon parang napaka-imposible naman. So maraming pangyayari dito sa hudhud ni Aligoyon na masasabi nating hindi kapani-paniwala o hindi totoong nangyayari o mangyayari. Palawakin po natin ang ating talakayan sa ating face-to-face. Okay, so dapat po sa ating face-to-face mas lalo pa natin itong mapalawak. Ngayon naman po, may tanong ako sa inyo, paano mo ba masasabing ang isang tao ay tunay na kaibigan? Okay? So ano ba ang sukatan ng pagiging magkaibigan? So nabasa po natin sa hudhud ni Aliguyon, noong una sila ay magkalaban. Ngunit noong napagtanto nila na pwede naman pala silang maging magkaibigan, yun ay naganap o nangyari ng kusa. So masasabi natin na tunay na magkaibigan ang namamagitan kay Pumbakhayon at kay Aliguyon. Noong sila ay magkaisa para sa bayan, kaya at ang kanilang pamilya ay naging isa na lang din dahil napangasawa ni Aliguyon ang kapatid ni Pumbakhayon at si Pumbakhayon naman ay nakipag-isang dibdib din sa kapatid ni Aliguyon. Kaya po, masasabi natin na tunay na pagkakaibigan ang namamagitan kay Aliguyon at Pumbakhayon. So, ano po ba talaga ang sukatan ng pagiging magkaibigan? 'Di ba po kapag kaibigan mo, handa mong damayan kung ano man yung problema niya. Nagiging sandigan din natin sila kapag tayo ay may mga suliranin tulad ng nabanggit ko kanina. Naging kabahagi natin sila sa mga kasiyahan sa buhay. Okay, so dito nasusukat ang pagkakaibigan. Okay, so ikaw pwede mong ibahagi ang inyong mga sagot sa ating face-to-face na talakayan. Okay, so para sa inyong gawain, okay po, para sa inyong gawain sa ating face-to-face, nais ko po na isulat ninyo ang mga katangiang tinataglay ng isang tunay na kaibigan.
Okay? So magbigay ng isang pangyayari sa inyong buhay na nagpapakita nito. Okay, so bilang patunay. Dahil lahat naman tayo ay may mga itinuturing na kaibigan. So bawat kaibigan natin ay may katangiang taglay. Okay po? So, 'yan gagawin po natin 'yan sa ating face to face. Okay, so natapos na po natin talakayin ang hudhud ni Aliguyon. Ngayon naman po ay dumako tayo sa kayariang pangwika, ang sanhi at bunga. So, ano nga ba ang sanhi at bunga? Okay? So, ang sanhi po ay ang dahilan sa paggawa, pag-iisip o pakiramdam ng isang bagay. Siya ang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay ang cause. Okay, so ang sanhi din po o kaya sa iba pang kanyang kahulugan ay dahilan kung bakit naganap ang pangyayari. So may mga salitang ginagamit dito o sinatawag na salitang hudyat na nagpapahayag ng sanhi o dahilan. Okay, so narito ang mga sumusunod. Una, sapagkat. Ikalawa, pagkat. Ikatlo, dahil o dahil sa. At kasi o naging. Okay po? So, halimbawa nito, hindi nag-aral si Mario ng kanyang leksyon. Ano pa? Ang mga tao ay palaging nagtatapon ng basura kung saan-saan. So mamaya po malalaman po natin ang bunga nito ng halimbawa na to. Ito po ang tawag dito sa mga nandito, binasa ko ay sanhi. Okay, so sumunod po ay ang bunga. Ano nga ba ang bunga? So ang bunga ay kinalabasan o dulot o resulta ng naturang pangyayari. Ito ang tawag sa resulta ng mga pangyayari. Sa English ito ay tinatawag na effect. So cause and effect. Cause ang sanhi, effect po ang bunga. Okay, so halimbawa, narito naman po ang isa pang pakahulugan. Ito ang resulta o sanhi ng pangyayari na magiging batayan ng tao kung nabigo o matagumpay. Okay, so ito yung tinatawag na resulta o bunga ng isang dahilan o isang sanhi. Okay? So narito ang mga salitang hudyat na nagpapahayag ng bunga o resulta. Una, kaya naman, kung kaya, bunga nito at tuloy. So halimbawa po ng bunga, bumagsak siya sa exam. Ang isa pang halimbawa, kaya ngayon ay bumaha sa sari-sariling lugar. Okay, so mamaya pagsasamahin po natin yung binigay na halimbawa kanina sa sanhi at etong halimbawa ngayon para sa bunga. Okay, so narito ang iba pang halimbawa ng sanhi at bunga. So sa sanhi, nagkaroon ng coronavirus. Sa bunga, nagsuot ng face mask o face shield ang mga tao. Okay, so bakit nga ba nagsuot sila ng face mask o face shield? Dahil po sa nagkaroon ng coronavirus. Okay? Iba pang halimbawa, narito po ang iba pang halimbawa. So illegal na pagpuputol ng mga puno sa kagubatan, ito ang sanhi. So ang naging bunga, nagkaroon ng pagguho ng lupa at pagbaha sa mababang lugar. Uulitin ko, ang illegal na pagpuputol ng mga puno sa kagubatan ang sanhi at ang naging bunga, nagkaroon ng pagguho ng lupa at pagbaha sa mababang lugar. Sunod po ay ang hindi nag-aral si Mario ng kanyang leksyon. Kung mapapansin ninyo, ito po kanina ang halimbawa sa sanhi. At itong isa naman, ang bunga ay bumagsak siya sa exam. So, ulitin ko, sanhi hindi nag-aral si Mario ng kanyang leksyon. Ang naging bunga, bumagsak siya sa exam. Okay, so isa pang halimbawa kanina, pinagsama natin, ang mga tao ay palaging nagtatapon ng basura kung saan-saan. So ito po ang sanhi. Ano ba ang naging bunga? Kaya ngayon ay bumaha sa sari-sariling lugar. Okay? So yan po ang halimbawa ng sanhi at bunga. Okay po. So yan po, natapos na nating talakayin ang hudhud ni Aliguyon at ang sani at bunga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutuhan kayo sa ating aralin ngayong araw. Paalam!